Maliban sa Israel, ang isa pa sa mga bansang maituturing na kasanggang dikit ng Pilipinas ay ang bansang Japan. Liban riyan, alam mo ba na dumating na dito sa Pilipinas ang dalawa sa kanilang pinakamatitinding warship? So ano nga ba ang pakay ng pagdaong ng kanilang barkong pandigma sa loob ng ating teritoryo? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pang videos. Tunay nga na isa ang Japan sa mga bansang maunlad na pagdating sa mga kagamitang pandigma. Alam mo ba na nito lamang ay dumating na sa Pilipinas ang dalawa sa warship ng Japan Maritime Self-Defense Force o JMSDF at dumaong ito sa Davao City sa Mindanao. At narito ang ilan sa malarawan ng warship ng mga Hapon na nasa Pilipinas na. Ayon sa aking pananaliksik, ang dalawang warship na ito ay uri pala ng mga destroyer. Ang mga warship na classified as destroyer ay remarkable bilang mabibilis at mga long endurance ng mga barko. At ginagamit din ito bilang escort sa mga malalaking warships gaya ng mga aircraft carrier at sinasabak din ito sa mga battle group. Kung oobserbahan muli natin ang mga larawan na ito, ang warship pala na ito ay ang Asagiri Class Destroyer or DD-151. At ang Hatakaze Class Destroyer ng Japan. At lula ng mga destroyer na ito ang mga shipru at cadet ng Japan. At bilang bahagi ng paksa natin ngayon, alamin natin kung gaano nga ba kalalakas at anong klaseng mga warship ang dinala ng Japan sa teritoryo ng Pilipinas. Ang Asagiri ay isang uri ng destroyer warship na nakadestino sa pamahala ng JMSDF. Ito ay kinikilala bilang second class as first generation purpose destroyer ng Japan. Dahil ang nauna ay ang Hatsuyuki class destroyer. Nung ginawa kasi ang Hatsuyuki ay medyo naging idealistic ang mga Hapon sapagkat napakaraming feature ang nais silang ilagay. Pero dahil sa wala pang budget ang Japan noon sa kanilang mga naval construction ay inadjust na lang nila at inalis ang ilang feature na nilatag nila. Kung kaya't nung ginawa ng Asagiri ay mas naging maayos na at na-improve ang ma-install equipment dito. Sadyang malaki talaga ang Asagiri sapagkat aabot ng 449 feet ang haba nito. Gumagamit din ito ng 4 na KHI RR SM-1A gas turbines bilang propulsion. Aabot din ng 20 knots o halos 56 km per hour ang bilis nito. Iba-ibang sensors din ang nakakabit dito gaya ng air search radar, surface search radar, hull sonar at iba pa. Matindi rin ang maarmas na nakakabit dito gaya ng Melara 76mm gun, Phalanx CIWS, Harpoon, Sea Sparrow SAM Octopus Launcher, ASROC Octopus Launcher, at torpedo tubes. Maliban riyan, meron din itong sariling anti-submarine helicopter. Alam mo ba na ang destroyer na ito ay ginagamit lang ng Japan bilang training vessels at talagang matindi ang mga kagamitan nila.
At maliban nga sa Asagiri, ay nasa Mindanao na din ang Hatakaze. Ito rin ay isang uri ng guided missile destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force. Alam mo ba na isa ito sa kauna-unahang barko na gumagamit ng gas turbine propulsion sa Japan? Alam mo rin ba na medyo may pagkasiga talaga ang Hatakaze sapagkat ginagamit nila ito bilang flagship, which is kadalasang binibigay sa mga malalaking barko. Pero sinadya talaga ng Japan na tila maging command ship ang Hatakaze dahil sa mga features nito. Kung titingnan ay higit na mas mahaba ang Hatagaze kaysa sa Asagiri dahil aabot ito ng 492 feet. May bilis din itong aabot ng 30 knots o 56 kilometers per hour. Isa nga sa ipanagyayabang na feature nito ay ang kanilang weapon system, which is may mga matitinding armaments. Gaya ng mayroon nitong isang standard missile surface-to-air missile, anti-submarine rockets, harpoon anti-ship missiles, 20mm CIWS, torpedo, at mga rapid-fire guns. Kahit na ganito katindi ang warship na ito, ay kinonvert na nila ito bilang isang training vessel noong 2020. Isa nga ang Pilipinas sa napili ng Japan sa kanilang isinasagawang 4-day port visit, which is bahagi ito ng kanilang undergoing training. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa pagdating ng warship ng Japan sa Pilipinas.